Register SIM card. Make sure po na i-register nyo agad ang SIM card na naka-insert sa tablet para ma-activate ang machine. Ito po ang mga link ng bawat network kung saan nyo pwedeng ma-register ang SIM card. Siguruing legit po ang link upang maiwasan na ma-scam or maibahagi ang inyong personal information. Kailangan nyo lang po i-provide ang inyong valid ID at personal information upang ma-register ang SIM. Check if board and tablet are connected. Para ma-connect ang custom board at tablet, exit lang po sa kiosk mode. Double tap po ang volume up button and then one click power button. Dahan-dahan lang po sa pag-press para gumana. Meron pong lalabas na menu. Click nyo na po ang disable kiosk. As you can see here po, the machine is offline. Ibig sabihin po nito ay hindi po connected ang inyong board at ang tablet. Same po kapag na-encounter nyo ang error na machine board is not connected to Bluetooth. Para ma-connect, i-click ang icon na may 3 lines. Click nyo po ang option na connect board. Dito po makikita ang inyong device ID ng board. In our case, marami pong makikitang device ID dahil may ibang mga board ang naka-power on. But in your case, isa lang po ang inyong makikita dito. Click nyo lang po ang inyong device ID at tap connect. Hintayin hanggang makita nyo ang connected sa ibaba ng the Fox Tech. How to set up account. Bago mag-activate ng machine, make sure na nakaset up na ang inyong account. If wala pa po kayong account, sundan nyo lang po itong video. Pagkabili nyo po ng license, hihingin po ang inyong personal phone number. Ang inyong personal phone number po ang magiging trusted number at yan po mapupunta ang inyong license. At magkaiba po ang trusted number at machine number. Huwag nyo pong gamitin trusted number ang SIM card na naka-insert sa tablet. By the way, pwede po kahit ilang licenses sa iisang trusted number lang. So if nais nyo mag-add ng machine at license, iisang trusted number na lang po ang inyong gagamitin. Pag successful na po ang pag-purchase nyo ng license, may marireceive kayong text messages regarding the license tulad ng makikita nyo dito. Punta lang po tayo sa online portal para makapag-set up na tayo ng account. Open nyo po ang inyong browser at i-type thefoxtech.com. Then, click dito sa green dashboard icon para mapunta tayo sa online portal. Enter your trusted number. And then click login. Meron po kayong marireceive na OTP code. Input nyo po ang OTP dito or copy-paste. Then, click po sa login. Kindly fill up lang po sa lahat ng required information para mag-proceed ang inyong account setup. Type nyo lang po ang inyong first name at last name. Sa address naman po, i-type nyo po ang Manila, Philippines. Then enter your desired password. Dito, meron kayong makikitang checkbox. Default po na naka-enable ang auto-convert wallet. Pwede nyo po i-uncheck ito para hindi po automatic na magko-convert ang inyong funds sa wallet. Pwede nyo naman po itong palitan mamaya. Kindly double check po before nyo i-submit. Pwede nyo naman pong i-skip ang pag-set up ng time-based OTP pero mas mabuti po if meron kayo nito para mas magiging secure ang inyong account at funds. Meron po tayong tutorial on how to set up Google Authenticator. Follow nyo lang po ang tutorial sa video na ito. Pagkatapos ng account setup, ma-access nyo na po ang inyong dashboard sa online portal. How to activate machine kiosk. Before natin i-activate ang machine, ipapakita ko muna kung ano ang mangyayari kapag hindi pa activated ang machine. As seen here po, lalabas ang error na machine not activated. Para ma-activate natin ang machine, may dalawang method po tayo ng pag-activate. First method is via online portal ang pag-activate at ang second method naman ay sa tablet mismo gagawin ang activation. Method 1, ipapakita ko muna kung paano i-activate via online portal. Exit muna tayo sa kiosk mode. Double press ang power button and then isang press sa volume up button. Tap nyo po ang connect to internet. Then connect to your Wi-Fi connection.
After makonect sa Wi-Fi, tap nyo po ang Disable Kiosk. May makikita po kayong icon na may 3 horizontal lines sa tabi ng search icon. Lalabas po ang menu or options pagka-tap nyo dito. Double check muna natin, scroll down at itap ang About. So makikita natin under status na not activated ang ating unit. Open natin ulit ang menu or options. Then, itap ang connection settings. Dito sa pop-up, itap nyo po ang internet. Kailangan po na naka-internet ang ating connections para makapag-activate tayo gamit ang online portal. Next, open po natin ang online portal. Punta naman tayo sa menu by tapping the icon with 3 horizontal lines. Then, click Licenses. Under Licenses, dito niyo makikita ang lahat ng detalye regarding your license tulad ng status and available services. Swipe right po hanggang sa dulo para makita ang actions. Dito nyo naman makikita ang Activate button. Tap nyo po ang Activate para makapag-proceed tayo sa activation. Type nyo dito ang name na gusto nyo para sa machine. Dito naman sa gateway type, if meron kayong Wi-Fi connection, piliin nyo po ang internet. Mas mabuti po na naka-internet ang inyong machine. Pero if wala pong available na Wi-Fi connection, pwede nyo pong gamitin ang shortcode. If smart ang SIM na naka-insert sa tablet, tap nyo ang SMS Smart Shortcode. Kung Globe naman, piliin nyo ang SMS Globe Shortcode or Globe Shortcode 2. Pwede rin gamitin ang SMS GSM para sa lahat ng network, pero kailangang may regular load ang SIM. Every transaction po ay mababawasan ang regular load. Pero free naman po ang internet at ang first 3 options. Ibig sabihin, hindi po mababawasan ang inyong regular load kapag naka-short code or internet ang gateway type. Dito nyo naman po i-type ang number ng SIM card na naka-insert sa tablet or machine. Matapos ma-fill out lahat ng info, tap nyo po ang Submit button at automatic na po na mag-reflect ito sa machine tulad ng makikita dito sa video. Makikita rin sa online portal na naging used na ang status ng license. Kapag nakita nyo na pop-up na ang machine successfully activated, ibig sabihin activated na po ang inyong machine. Double check natin sa About section. Tap nyo po ang menu at swipe down. Then click dito sa About at makikita po natin under status na activated na ang machine. Bumalik tayo sa menu at i-enable natin ulit ang kiosk mode. Test po natin saglit. Kung mapapansin nyo, nag-iba na ang error sa pop-up, hindi na machine not activated. Mamaya, ipapakita ko po ang paraan ng pag-top up sa ating wallet. Method 2. Ngayon, i-activate naman natin ang machine dito sa tablet mismo. Para hindi magka-issue ang activation, disable muna natin ang Wi-Fi. Once again, double press power button and then isang press sa volume up. Dahan-dahan lang po para mag-trigger at lumabas ang options. Dito sa options, click niyo po ang connect to internet. Tapos disable niyo po muna ang Wi-Fi. Pagkatapos niyo ma-off ang Wi-Fi connection, click niyo po ang disable kiosk. Then click po kayo dito sa icon na may 3 horizontal lines para lumabas ang menu. Tap connection settings at piliin niyo lang po ang network ng SIM na naka-insert sa inyong tablet. Since ang nilagay ko na SIM ay smart, SMS Smart Shortcode na rin ang pipiliin ko. Kailangan din nating i-set up ang default SIM card ng tablet dahil kapag hindi, ito ang error na lalabas. Sending failed airplane mode. Close niyo po muna ang The Foxtecc app at pumunta sa settings ng inyong tablet. Magkaiba po ang layout ng settings depende po sa brand at model ng tablet na gamit niyo sa machine. Hanapin niyo lang po sa settings ng inyong tablet ang SIM cards. Sa unit naman na ito, nasa network and internet ang SIM cards. Mapapansin niyo dito under sa preferred SIM 4 na meron tayong pagpipilian kung anong SIM ang gagamitin na default para sa mobile data, sa calls at sa SMS messages. Ang kailangan natin gawin ay i-set up kung anong SIM ang gagamitin para sa mga SMS messages. Click natin ang SMS messages and then click sa SIM na naka-insert sa tablet.
Ganun lang po, kahit iba po ang layout ng settings sa inyong unit, make sure lang po na gawin niyong preferred or default for SMS messages ang SIM card na nasa tablet. Balik po tayo sa the Foxtecc app. In the app, open the menu at click nyo po ang activate button. Dito po sa pop-up nyo, i-type ang activation code na makikita sa licenses. Dito po sa online portal, click nyo po ang icon na ito and then click licenses. So, ito po. Input lang po natin itong code dito sa pop-up. Tapos click activate at automatic na po ang activation ng inyong machine. Kapag successful na po ang activation, pwede niyo na pong ibalik sa Wi-Fi or internet ang connection settings ng inyong tablet. How to top up wallets? Para makapag-top up ng inyong wallet, click niyo na po ang top up button ng wallet na gusto niyong malagyan ng funds. For this video, Elod Wallet ang aking itatop up gamit ang GCash to BDO bank transfer. If you click the BDO logo, lilitaw po ang mga info na ating kailangan upang makapag-bank transfer. Next, open natin ang GCash. Click nyo po ang transfer icon and then click nyo ang BDO logo. Type the amount. Ang susunod naman ay account name. So bumalik tayo sa online portal para sa account name. Click nyo lang po itong mga icons para automatic na makakopy ang bank details na kailangan ma-input sa GCash. Unahin muna natin ang account name. Click lang dito sa icon para makopy. Then paste dito sa GCash. Then isunod natin ang account number. Click lang sa icon to copy at paste sa GCash. Optional lang po ang email at pwede na kayong mag-proceed after nyo ma-confirm na tama ang lahat ng detalye. Type nyo lang po ang OTP at i-click ang submit. Hindi po ito ang resibo na ating gagamitin. Back lang po kayo at pumunta sa inbox. Ito po ang tamang resibo na kailangan i-submit sa online portal. Screenshot nyo po ito at saka upload sa online portal. Punta po tayo uli sa online portal at i-click ang proceed. Type the amount. Then click the browse file at hanapin ang screenshot ng inyong resibo. Siguraduhin po na tama ang resibo na inyong isasubmit upang walang aberya ninyong pag-top up. Hintayin lang po na ma-approve ang inyong request. If na-approve na po ang inyong top-up request, makaka-receive kayo ng ganitong text. Ito po ang inyong text confirmation na successful po ang inyong top-up. At makikita nyo na agad sa dashboard ang inyong funds. Reminder, available po ang ating top-up 8 AM to 7 PM mula Lunes hanggang Sabado. If Palawan Pay ang inyong gagamitin, pwede po ito Monday to Sunday 24/7. How to edit pricing? For the price, meron na pong nakaset na default pricing. Check muna natin bago i-edit. Yan po ang default na pricing na nakaset. Lahat po ng services may default pricing na po. Elod products, cash-in services, at saka yung bills payment. Pero recommended po na i-edit nyo ang pricing ng cash-in at bills payment. Depende sa price range na common sa inyong area. Para ma-edit ang price, click nyo po ang icon na may 3 horizontal lines o menu and then click fees and pricing. Dito nyo makikita lahat ng pricing ng Elod products at cash-in. Click nyo lang po ang SIM network or e-wallet na gusto nyong customize ang pricing. For this video, edit po natin ang pricing ng GCash. If hindi nyo pa po na-edit ang price, ito po ang pop-up na ma-i-encounter nyo. Click lang po sa Load Defaults.
At ito po ang default na pricing. Pwede po kayong mag-add at delete ng denominations. Delete muna natin. At i-click ang edit button sa denomination na nais niyong ma-edit ang pricing. Click sa Add New button para makakreate kayo ng new denominations. Hanggang 8K na po ang maximum natin per transaction sa cash-in. So make sure na may malagay po kayong pricing. After nyo po ma-edit ang price, makikita nyo po itong sync settings icon. Click nyo po ang icon para mag-auto-sync ang pricing. Manonotice nyo po dito sa prompt na na-sync settings command successfully sent to your machines. Makikita nyo po na nag-auto-sync na sa ating machine. Hintayin nyo lang po matapos ang sync process. Ganun lang po ang process para ma-edit ang price. Check po natin if successful na na-edit ang pricing. For bills payment, click nyo po dito para ma-open ang menu. Scroll down hanggang makita nyo ang bill fees. Click nyo po dito at makikita nyo dito ang lahat ng billers. Pwede nyo rin po i-search dito sa search bar ang specific biller. Meron na pong default price or fee ang lahat ng billers, pero mapapansin nyo na magkakaiba ang pricing ng bawat isa. Iba-iba po kasi ang fee na hinihingi ng bawat biller. Makikita nyo ang karagdagang detalye under the biller name. Same lang din po ang process ng pag-edit sa pricing for bills payment. Just click edit button para ma-adjust nyo ang pricing fee. Click delete button para ma-delete nyo ang mga denomination. At click add new button para makapag-add na kayo ng specific denomination.
Dahil maraming billers, we suggest na yung billers lang na common sa inyong area ang edit nyo ang pricing fee. Make sure to click the sync settings icon pagkatapos nyo mag-edit ng pricing fee. How to convert wallet. Ngayon, ipapakita ko ang process ng pag-convert ng funds from eLoad wallet to eCash wallet. Para ma-convert natin ng eLoad wallet papuntang eCash wallet, click nyo lang po ang convert button sa eLoad wallet. Dito nyo i-input ang amount na gusto nyo ma-convert papuntang eCash wallet. After nyo po ma-input ang amount, click lang po sa convert button, mapupunta na sa kabilang wallet ang inyong funds. Same process lang din po ang pag-convert from eCash wallet to eLoad wallet. Sa eLoad wallet po kukunin ang funds para sa prepaid load products. At sa eCash wallet naman kunin ang funds for cash in and bills payment. How to disable auto-convert? Para ma-disable ang auto-convert feature, click lang po sa account icon and then click po sa account settings. Tap po sa drop-down arrow upang makita natin ang additional settings. Click nyo po ang others at i-uncheck nyo po ito. Tap lang po sa checkbox para ma-uncheck nyo ang auto-convert feature. Then tap po sa Save Changes button. Meron kayong makikitang account successfully updated prompt pagkatapos. Test purchase. Try po natin mag-cash in to GCash. Tap Cash in Services, then tap po sa GCash. Type nyo po ang number at yung amount. Since na-set up na natin ang machine, magti-test purchase tayo para ma-check if functioning na. At i-insert sa bill acceptor at coin slot ang required amount. At automatic na po na i-process ng machine ang cash in. Ganun lang po kadali i-operate ang ating machine. Select nyo lang po ang Buy Prepaid Load para makapag-load to any network. Select naman po sa Cash in Services para makapag-cash in kayo sa inyong e-wallets tulad ng GCash, Maya at Palawan Pay. Dito naman sa Bills Payment, makikita ang billers para sa inyong bills tulad ng internet, water bills, electric bills at marami pang iba. Just explore lang po sa ating machine and follow our official FB pages para updated kayo palagi. How to clear credits. Meron po tayong 4 na paraan para ma-clear ang credits. First method po ay sa pamamagitan ng Inquire Credits. So if ever gustong kunin ng customer ang kanyang sukli or magpapa-refund po siya, pwede nyo pong gamitin ang method na ito. Para ma-clear ang credits ng customer, tap nyo po ang Inquire Credits at i-type ang kanyang number. Meron po kayong makikitang Clear Credits button sa left side. Tap nyo lang po ang button para ma-process ang pag-clear ng credits. Pagkatapos nyo pong matap ang Clear Credits button, may ma-receive po na OTP ang number ng customer. Type nyo po ang OTP dito at automatic na pong mag-clear ang credits. As you can see dito po, 0 na po ang kanyang credits or balance. Ito naman po ang ikalawang paraan ng pag-clear credits. Gagawa muna ako ng transaction para sa demo. As you can see po, may 35 pesos na credits o sukli. Back po tayo at i-check rin natin sa Inquire Credits. So, na-confirm na natin ang credits pero hindi natin gagamitin ang Clear Credits button dito.
Double press lang po sa power button at isang press sa volume up button. Merong lalabas na option sa screen, tap lang po sa disable kiosk at ma-access nyo na ang admin ng machine. Dito, makikita nyo ang lahat ng transaction ng inyong machine. Pwede nyo rin pong gamitin ang search para mas mabilis nyong mahanap ang specific transaction lalo na kapag marami ng transaction ang inyong machine. Hanapin nyo lang po ang transaction at tap nyo po. Dito po makikita ang credits. Tap lang po sa clear credits button at tap yes. Magiging 0 na po ang credits. So if nakaalis na ang customer at need nyong maklear ang kanyang credits, pwede nyo pong gamitin ang clear credits dito since hindi required ang OTP. I-check rin natin sa inquire credits. Makikita dito na nag-0 na ang credits ng number. Ang ikatlong method naman ng pag-clear credits ay sa pamamagitan ng online portal. If mahirap ma-access ang tablet at kailangan niyong ma-clear ang credits ng customer, ito po ang pinakamadaling paraan. Pero always make sure po na agad niyong i-sync ang settings upang ma-update ang inyong machine regarding sa changes ng credits. Gawa po tayo uli ng sample transactions. Dito, merong 35 credits ang number. Double check natin sa inquire credits. So, na-confirm na natin. Punta na tayo sa online portal. Tap po ang menu at tap po dito sa transactions. Scroll down po para makita nyo ang lahat ng transactions. Swipe right po after nyong mahanap ang number na nais nyong maklear ang credits. Makikita niyo po sa dulo ang actions at merong clear button. Tap niyo po ang clear button para maklear ang credits. At tap niyo po ang OK sa pop-up. Meron po kayong makikita ang customer credits successfully cleared. We recommend na mag-sync settings po kayo upang masigurado na updated ang inyong machine regarding sa changes ng credits. Ngayon, check po natin sa inquire credits. Makikita dito na nag-0 na ang credits ng number. At ang huling paraan sa pag-clear credits ay sa pamamagitan ng command. Sample transaction ulit tayo. Merong 85 pesos na credits ang number na ito. Double check na rin natin sa inquire credits. Okay, so confirm na merong 85 pesos credits. Ngayon, open natin ang online portal. Tap nyo po ang icon na may 3 horizontal lines para ma-access nyo po ang menu. Then, tap po sa e-loaders. Makikita nyo dito ang detalye regarding your machines. Swipe lang po hanggang sa dulo at makikita nyo ang actions. Tap lang po sa 3 dots. And then tap po sa send command. Dito nyo makikita ang lahat ng commands na pwede nyong gamitin. For now, focus muna tayo sa clear credits command. Para ma-clear nyo ang credits, select nyo po ang update credits customer number amount. Papalitan lang po natin ang word na customer number amount. Ang ating ilalagay ay ang number at actual amount. You can refer po sa sample na nakalagay dito sa description. Pakitap lang po dito para automatic po na mapupunta ang command sa field. At papalitan na lang natin ng number at amount. Delete nyo lang po ito at i-type ang number. At delete din ito para malagyan ng amount. Try po muna natin na gawing 50 pesos ang credits. Tap lang po sa send command button.
Makikita nyo po ito pop up after nyo masend ang command. At naka-indicate po dito na successful ang command. Check po natin sa machine if nag-reflect na ang bagong credit ng number. As you can see po dito, naging 50 pesos na po ang 85 pesos na remaining credits ng number. Ngayon, ulitin po natin ang command at gagawin natin 0 ang credits. Once again, swipe lang po hanggang makita nyo ang actions. Tap sa icon na may 3 dots para lumabas ang options. At tap sa send command para lumabas ang commands. Tap nyo po itong update credits customer number amount command at palitan ang customer number at ang amount. Type nyo lang po ang actual amount at ang actual number. Check nyo po muna bago itap ang send command button. Makikita nyo po ang ganitong pop-up kapag successful ang command. System command successfully sent. Double check natin sa inquire credits. Confirm po na gumana ang command. Naging 0 na ang credits ng number na ito. Yun po ang 4 na paraan para ma-clear nyo ang credits. We recommend na i-try nyo po ang bawat method para maging familiar po kayo at matest nyo rin po kung anong method ang pinakamadali para sa inyong unit. How to clear logs? Para ma-clear nyo ang logs, exit po muna kayo sa kiosk mode. Double press po sa power button at isang press sa volume up button. Meron pong lalabas na options. Click lang po sa disable kiosk. Dito, makikita nyo ang lahat ng transaction ng inyong machine. You'll notice po na may 3 transaction itong number. Delete po natin isa-isa. Ang gagawin lang po para ma-clear o delete ang transaction logs ay long press po sa transaction na gusto nyong ma-delete. Meron pong lalabas na icon sa lower right corner ng screen. Click po sa trash icon upang ma-delete ang specific transaction at click sa yes para mag-proceed. Yan po ang paraan para ma-delete one by one ang transactions. Delete rin po natin ang pangalawa. Double check na rin natin ang transaction logs sa inquire credits. Enable lang po ulit sa kiosk mode. Then punta tayo sa inquire credits at i-input lang po ang number para makita nyo ang transaction. Dito sa recent transactions, isang transaction na lang po ang ating makikita. Upang ma-delete nyo po lahat ng transactions, open nyo lang po ang menu by tapping sa icon na may 3 horizontal lines. At click nyo po ang clear logs. Click nyo po ang logs and credits dito sa pagpipilian if gusto nyong i-clear ang lahat ng transaction logs at ang remaining credits na naka-record sa machine. Or click lang po sa logs only upang transactions lang po ang madidelete at hindi maapektuhan ang credit ng inyong customer. How to use commands? Para ma-access nyo po ang commands, click po dito sa menu. At pumunta sa e-loaders. Swipe right lang po hanggang makita nyo ang actions. At tapos sa icon na may 3 dots para lumabas ang options. Then tap lang po sa send command. Dito makakapili po kayo ng command na pwede nyong isend sa inyong machine. Scroll down at try po natin ang disable kiosk mode command. Kapag nahanap nyo na ang command, tap nyo lang po dito para automatic po na mapupunta ang command sa command field. Tap sa send command button. May pop-up po na lalabas, System command successfully sent. Na-send na po ang command sa machine o kiosk. Merong prompt na lumabas sa screen ng machine. Tap po sa yes. As you can see po, pwedeng makapag-disable kiosk mode gamit lang ang command. Useful po ito sa mga machine na mahirap ma-access ang buttons na tablet. Ngayon, try naman po natin ang enable kiosk mode command. Same process lang din po. Swipe right hanggang sa actions. Tap sa options, tapos sa send command. Scroll down hanggang mahanap nyo ang command. At tap sa command. In this case, enable kiosk mode command. Then tap sa send command button. At ayun, nasa kiosk mode na ulit ang ating machine. Try din po natin ang sync settings command.
Follow niyo na lang po ang steps kanina. After po masend ang command, makikita nyo po na nagsisync na ang machine. No need na pong buksan ang box ng inyong machine or kiosk. Gamitin nyo lang po ang send command feature natin para mas convenient. Meron pong ibang commands dito. Explore nyo lang po isa-isa para maging familiar po kayo. And kindly read na din po sa description ng commands.